Yung dating harap ng bahay natin na lagi may tubig at lumot ay eto na ngayon. Tagal din talaga nagtiis at nag-ipon para maipagawa ang bahay namin. Pinilit na talaga namin ipagawa lalo na ngayon malimit ang bagyo. Para naman kahit papaano ay hindi naman tayo mga mukhang basang sisu pagkakatapos umulan. Yung tipong laging naglilimas ng bahay. Anyway, maisingit ko nga lang din. Pero naman napalitan ko na rin naman tong bag na to. Flex ko lang bago niya bitawan tong bag na to. Diyos ko, gamit na gamit. Hindi ko alam kung mahinang klase lang ba tong bag na to o talaga si Mickey Boy ay may angking talagang. Uwingan tuwan-tuwa at marami siyang pogs na dala. At eto nga ay pangalawang araw pa lang nila sa paggawa. Natatawa nga yung mga kapitbahay namin dahil ang bilis daw gumawa. Ay sabi bakit daw ang taas agad ng pader ay basa pa. Ang sabi naman ni Papa Bernard ay dasal lang para hindi magiba. Nung unang araw kasi ay bubong ang ginawa nila. Tapos ngayong pangalawang araw naman ay pader. Kahit nga po akong nanonood ay medyo kinakabahan dyan. Dahil sabi ko baka biglang matumba dahil nga basa pa ang semento. Pero sabi ni Papa Bernard ay hindi daw. Tapos eto, pangatlong araw at si Kuya Brent ay walang pasok. Si Papa Bernard na lang daw ang magpapalitada para naman makamenos-menos tayo sa labor. Tinutulungan na nga lang siya ni Kuya Brent para naman may tag-abot ng halo. Buti na lang talaga at all around ang kaalaman ni Papa Bernard at hindi na natin kailangan kumuha pa ng labor na babayaran o diba nakakamenos-menos na tayo. At etong si Kuya Brent kaysa naman mag-cellphone dito sa loob, ala ito pinatulong ko na lang sa papa niya. Natatawa na nga lang ako sa laging sinasabi ni Mickey na nag-glow up na daw yung bahay namin. Sa totoo lang po talaga nawala na akong trabaho at inaasa na po namin lahat kay Papa Bernard. Parang tumigil na akong mangarap na mapapaganda pa ang bahay namin. Dahil nga kontento na lang din naman ako at natitira naman namin ng maayos kahit medyo may mga natulo ay hindi na ako nang hangad pa napagandahin. Pero eto ngayon, sabi nga ni Mickey Boy, glow up. At kung hindi nga po nagkakamali ay 5 to 6 days na nga ito at pinatibag na nga yung bintana dito. And after 8 days nga, eto na ang bahay natin. Talaga namang kahit gabi ay nilinis ko para man pagdating na umaga ay masarap ang gising natin. Hindi pa man siya ganun kapuli finish, masaya na ako sa naging resulta dahil mapagtatambayan na natin siya. Aba, ang inam agenda nyo, feeling ang laki-laki ng bahay kasi na-echo dyan. Naisingit pa dito ni Papa Bernard na magagawa siya ng bar counter dahil may nagbigay sa kanya ng mga ilaw. Ba, nakakatuwa naman at nakalibre pa nga. Kung naiayos na nga yung mga sopa sa sala, aba, feeling ko lumuwag talagang bahay namin dito sa parting to. Huwag nyo na lang pong pansinin yung mga tiklupin kung kumakaway na sa akin. Tapos itong kisame, kesa naman mag-sander pa tayo at sandamakmak na gawag kung aanihin natin, binar sa text na lang ni Papa Bernard yung may design, yung parang kurong-kurong, ganun. Siyempre, kung malinis na sa loob, maglilinis din tayo sa labas kasi medyo makalat talaga ang nangyari nung nagpagawa tayo. Niligpit na namin yung mga hindi na talaga kailangan. Yung naitambak namin mga bakal sa harap nila Tita Adi, pinalinis na rin ni Papa Bernard at pinahakot. Ibinenta na rin yung mga bakal na mapapakinabangan pa abat sayang pera din yun. O siya, bukas na uli. Bye!